Let us open our Bible on Psalms 37, verse 4. Praise the Lord. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. All right. Delight also, or delight yourself in the Lord. Paano natin ginagawa ito? That nagdi-delight tayo sa Panginoong Diyos. Kung sa Tagalog pa, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa sa iyong puso. So magpakaligaya ka sa Panginoon at ibigay niya ang nasa, mga nasa ng iyong puso. So pag sinabing nagpakaligaya ka sa Panginoong Diyos, gusto mo ang Diyos. No? Mahal mo ang Diyos. Naniwala ka sa Diyos. Para bagang lalaki na umiibig sa kanyang sinisinta. Pag narinig mo yung pangalan ng sinisinta mo, parang tumatalon yung puso mo. Pag nakikita mo yung sulat niya na sinusulat sa iyo sa inyong love life, makita mo lang yung parang yung agi na sa iyahang ballpen, ma-recognize mo kaagad na ito na yung sinisinta mo. Parang halos lahat ng bagay patungkol sa sinisinta mo, yung boses niya, yung picture niya, pangalan niya, laging tumatalon yung puso mo. Ganon din sa babae, vice versa, sa nag-iibigan. Ganon sa ating Panginoong Diyos. Kailangan damang-dama natin yung saya. Damang-dama natin yung comfort, damang-dama natin yung relationship natin sa Kanya. Hindi pwede na walang pitik ng puso. Hindi pwede walang kasayahan ang ating puso sa Panginoon. Kaya, delight yourself in the Lord and He shall give the desires of your heart. Di ba may mga desires tayo? Sa ating sinisinta, ano bang desire natin? Sana maasawa ko siya. Sana makapiling ko siya buong buhay sa buhay ko. Kasi doon ka masaya. Doon mo nakita ang iyong delight sa sinisinta mo. Ganon din sa Panginoong Diyos. Lord, I love you and I want to be with you eternally in your kingdom. So, lahat ng gusto ng Diyos na ipapagawa sa iyo, masaya mong ginagawa. Kasi love mo siya. Masaya mong ginagawa dahil sinusunod mo yung gusto ng Diyos because you love Him. Kaya nga maliwanag sinabi ni Lord Jesus, if you love me, do this, do that, keep my commandments. Kasi yan ang nagpapatunay na hindi ka nagsasabi ng pagbubula sa akin. Pag sinunod mo yung commandments ko, tunay yung pag-ibig mo sa akin. So, ganun, sa buhay natin. Minsan, ang taong walang pag-ibig sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos, walang kwinta sa kanila. Yung pagsamba, pakinig ng salita ng Diyos, pagsunod ng salita ng Diyos, kasayahan sa Panginoong Diyos, parang walang kwinta sa kanila yon. Kasi hindi nila iniibig ang Diyos. Pero para sa atin, patungkol sa pag-ibig natin sa Panginoong Diyos, kailangan tunay. Kailangan totoo. Ang Diyos pa. Kung ang babae o kaya ang lalaki din, mararamdaman nila yung sinisinta nila na yan ba'y umiibig din sa kanila. Lalot na ang Diyos. No, paano madama ng Diyos yung pag-ibig natin sa Kanya? If we keep His commandments.
Paano madama ng lalaki o ng babae sa kanilang pagsisintahan pag sila ay sumusunod sa kanilang mga bilin. Anong bilin? Yung bang love, ayaw pangita lain, ha? Kay disidido na baya jud ko makigminyo nimo. Kay naagitanan diha nako makita ang quality sa imo, ha, nga akong ginapangita, and I fell in love with you. Love ay nagyud pangita lain, ay napag-entertain lain, i-reserve nako sa imong kinabuhi. So makita mo yon, pag kinikip niya yon, siyempre maririnig mo yan sa mga kapaligiran, ano ang kanyang gawi, ang kanyang dealing sa mga tao. Tapos napatunayan mo na sumusunod siya sa bilin mo. Sabihin mo, totoo ito. Yan, di ba? Yun naman ding kabila din, sige, kung ganun din, ikaw din, huwag mo din i-break yung ating commitment sa isa't isa na tayo lang talaga. At darating ang panahon, naharap na tayo sa altar pag pinagkaloob na ng Diyos. Ganun. Makita mo naman din sa isang parte, maririnig mo naman na walang mancha yung iyong sinasabi na kinikip talaga. So ganun ang Diyos sa buhay natin. Damang-dama ng Diyos yung pag-ibig natin if we keep His commandments. Pero ang nagsisintahan, nagkakaroon ng mga habilin ng mga pangako, hindi naman sinusunod. Ano ngayon ang sabihin ngayon ng isang party? Ay, niloloko lang pala ako nito. Ay, pakunwari lang pala ito. Kung ano yung habilin ko sa kanya, hindi man lang niya iniingatan. Yan. See? O ganun din ang Diyos. Anong madadama ng Diyos sa atin pag tayo ay sumasamba sa Kanya, nakikinig ng salita, nangangako, susunod sa Kanyang commandments? Pagkatapos, pagdating pala ng tukso at pagsubok, kinakalimutan na natin yung ating napakinggan, di sabihin ng Diyos sa atin, ano ba itong mga iniibig ko, pinakamatayan ko, gusto kong dalhin sa aking piling sa walang hanggan, doon sa aking kaharian. Nagsasabi na iniibig nila ako pagdating ng tukso at pagsubok na pinapahintulot ko mangyari sa kanila. Hindi man lang nila napakita na sinusunod nila ang aking mga commandments. Ay, hindi ito sila ang umiibig sa akin. Mga ano pala ito? Pakunwari. See, how we delight in the Lord. Paano tayo lumiligaya sa Panginoong Diyos? Kaya tayo naniniwala sa Diyos. Hindi pwede na walang kwenta itong ating pagpakinig, pagbasa at pagsunod, pag-ibig, pag-meditate sa salita ng Diyos. Kasi mayroong tanong dito o mayroong statement dito. Basahin natin yan. Job 34 verse 9. Praise the Lord. For he hath said, it profiteth a man nothing that he should delight himself with God. Yan. Ano ibig sabihin nito? Merong mga negative impression sa mga tao, doon sa mga tao na sumusunod sa Diyos. Ang kanilang iniisip, ano namang meron dyan? Bakit itong mga taong ito umiibig sa hindi nila nakikita? Bakit itong taong ito umiibig, hindi naman nila nahahawakan, hindi naman nila nakikita actual? Anong profit niyan? Kasi yung mga taong walang faith sa Diyos. Kaya nga kung wala kang faith sa Diyos, hindi mo ma-please ang Diyos. Impossible mo ma-please ang Diyos pag wala kang faith sa Kanya. Unang-una, nasa langit siya, tayo nasa lupa. Unang-una, hindi siya nakikita, invisible siya. Kung wala kang faith, hindi mo talaga ma-please ang Diyos. Sabihin mo talaga, anong kwenta mag-delight tayo sa Panginoon Diyos na hindi natin nakikita? Wala kang faith . So how do you delight in God? Feel mo na totoo siya. Feel mo na buhay siya. Feel mo nakikinig siya. Feel mo inoobserbahan Kanya. Damdam mo yan.
So may faith ka sa Panginoong Diyos. The moment magpikit ka, makiusap ka, feel mo na siya nakikinig sa iyo. So, totoo ang iyong turing sa Kanya. Diyan natin makuha yung totoong profit. Pag sinabing profit, hindi ka nagnegosyo lugi. Kung nagnegosyo ka man ng lugi, huwag ka nang magnegosyo. Magtrabaho ka man lang hindi makatugon sa pangailangan mo, ihanap ka ng ibang trabaho. Kung gusto mo talagang profit, na hindi ka bihado, hindi ka lugi, may kabuluhan, may papupuntahan, mayroong pag-angat sa buhay mo, yung pag-delight mo sa Panginoon, that is so much profit. Higit pa yan sa nakaangkin sa mundong ito. You see? So, ang sarap pala na mag-delight sa Panginoon. Now, gaano tayo kasaya sa Panginoon? Basahin natin. Kung ating i-measure, sige, dapat. Psalms 43 verse 4. Praise the Lord. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Yan. Ang Diyos, nagtalaga siya ng lugar sa sanglibutang ito, ng temple, church, sanctuary, tabernacle, nandiyan yung altar ng Panginoong Diyos. That is holy place. I will go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Alam mo yung exceeding, labis, higit, sobra na kaligayahan. Higit pa sa kaligayahan mo sa sino yung sinisinta mo dito. Higit sa kaligayahan mo sa ano yung kayamanan na tamo mo sa sanglibutang ito. Higit na kaligayahan sa anumang natamo mo na favor sa sanglibutang ito. Exceeding joy. Ibig sabihin niya na intindihan mo ang pagsamba mo sa Diyos. Hindi ito nonsense. That is the completeness of all that you need. All in na yan. Walang makabigay niyan. Ang Diyos lang. So pag magpunta tayo dito sa simbahan, exceeding joy. Praise the Lord. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Harp, that is music. Music, that is melody. Melody has lyrics. Lyrics has a meaning. So, ano man yung melody, ano man yung lyrics na gospel na song na inaawit natin, damahin mo yan. Iintindihin mo yan. Yung inawit natin kanina, it is so sweet to trust in Jesus. How I prove Him over and over again. Paano ko ito ipakita sa Diyos? Today, tomorrow, next day, next week, over and over again. How do I prove my trust in Him? Oh, so sweet to trust in Him. Bakit? Hindi siya magpifail sa sino mang mag-trust sa Kanya. O, di ba? Gusto ng ating Panginoon Diyos kahit sa singing natin, napipil natin yung pag-ibig niya sa atin at napipil din natin yung ating igagawad sa Kanya. Feel it. Para pagpunta tayo dito sa sanctuary, wala tayong kasawa-sawa. Exceeding joy, kumbaga pa. Praise the Lord. At itong pag-meditate natin sa Word of God, dapat daman natin yung sweetness. Para kang nagbasa ng love letter sa sinisinta mo. Di ka magsawa. Pag binabasa mo yan, para yung boses niya ang naririnig mo na nagsasalita. Hindi ka maiinis, hindi ka magsasawa. Talagang kinikilig yung iyong puso. Lalo't na sa Diyos. Pag nag-meditate tayo sa Word of God, dapat may kilig tayong mararamdaman. Hindi sa makalaman na kilig sa ating kaluluwa.
Kasi daman natin yung pagmamahal niya. Praise the Lord. Basahin natin Psalms 104 verse 34. Praise the Lord. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Yan. My meditation of him, sinong him? God, shall be sweet. Kilig. May kilig. Di ba pag nakita mo yung couple na sweet, kahit sa picture lang, sabihin kagad ng mga nagko-comment, oy, nakikilig. Oh. Pati kami na nakakakita sa inyo, nakikilig din kami. Ibig sabihin yan, tagos sa kanilang damdamin yung saya. Ganun sa Panginoong Diyos. Nagme-meditate tayo sa Word of God. Hindi pwede walang kilig. Mayroong sweetness tayong mararamdaman. Anong sweetness yun? Kasarapan sa ating pakiramdam dahil hindi siya sinungaling. Kasarapan sa ating nararamdaman sa pag-meditate sa Word of God dahil totoo siya na talagang gagawin niya talaga ang pagmamahal niya sa atin. Gagawin niya talaga yung pangako niya sa atin. Feel natin yan. At saka ganito, ikaw na umiibig sa sino yung sinisinta mo dito, i-compare lang natin to sa nakikita natin. Kung ulitaw ka, may sinisinta ka, may girlfriend ka. Kung dalaga ka, meron ka sinisinta boyfriend mo. Kung couple ka, meron kang sinisinta yung asawa mo o yung husband mo. Hindi pwede na isang araw hindi ka magtawag sa husband mo o asawa mo. Dapat tawag ka talaga. Praise the Lord. Oh. Kasi yun ang delight mo eh. Marinig yung boses niya. Yun yung delight mo to be thoughtful and concerned of that person whom you love. Hindi pwede. Kaya ganun din sa Diyos. Hindi pwede na nag-delight tayo sa Panginoon. Bihira ka lang makaalaala mag-pray sa Kanya. Bihira ka lang makaalaala sa Kanyang mga pangako. No. Basahin natin yan. Job 27 verse 10. Praise the Lord. Will he delight himself in the Almighty? Will he always call upon God? Yan. Naliligaya ka ba sa sarili mo sa Panginoong Diyos na nasa langit? Lagi ka bang tatawag sa Kanya? So pag ito ay ginagawa natin araw-araw, we always have quality time to close our eyes and to call upon Him and feel His presence. Yung bang meron tayong kalidad na oras na pumipikit tayo, tumatawag tayo sa Kanya, damang-dama natin yung presensya niya. Meron ka ba yan sa buhay mo? Naliligaya ka ba sa Panginoon? Dapat, hindi yan mawala sa buhay natin. Praise the Lord. Yan talaga dapat ang makikita lagi ng ating Panginoong Diyos. Alam mo ang Diyos, siya yung may-ari ng lahat. Kaya nga sabi ng Diyos, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito na dati-dating walang-wala. Abraham, when he started his journey to the land of promise, which God promised to him, he was empty-handed. But as the journey is still there and going on, the Bible says, Abraham became very, very rich. Rich in servants, rich in cattle. Very rich siya. Napakaano niya. At lalo't higit sa lahat, spiritually rich. Dahil yung faith niya sa Diyos, doon siya nakilala. Dahil ang faith niya sa Diyos, kalakip yung paggawa ng kanyang pinapaniwalaan. Yung faith niya has accompanied with works. Yan si Abraham. Tingnan mo ang buhay niya. Si
Isaac, si Jacob, kahit saan yan sila pumupunta, nagpa-prosper sila. Mga shepherds lang yung kalahi nila, pero yung inaalagaan nila ng mga tupa, pinagpapala ng Diyos. Minsan yung kanilang mga amo noon, "Uy, mas mayaman ka pa sa akin, mas marami pa yung tupa mo sa akin. Dati-dati nagtatrabaho ka lang sa akin." Because God blessed them. God favored them. Ganon din sa buhay natin. Kahit anong panimulain natin sa sanglibutang ito, sa kahirapan, meron pa ring salita ang Diyos na hindi niya kalimutang gawin, na patikman tayo ng kasaganahan ng kanyang nilalang kasi siya yung may-ari dito. Saan niya gustong ipatikim ito, ibigay ito. Ibigay niya talaga ito. Basahin natin yan. Isaiah 58 verse 14. Praise the Lord. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob, thy father, for the mouth of the Lord had spoken it. Yan. Tingnan mo. Pag ikaw ay lumigaya sa sarili mo, sa Panginoon, gagawin ko na ipasasakay kita sa mga matataas na dako sa mundong ito. Meaning to say, God will give you a high privilege sa mundong ito, habang nabubuhay ka. At pakainin kita sa mga mana ni Jacob na iyong ama. Ito'y sinalita ng bibig mismo ng Panginoon. Pag ang Panginoon ang nagsalita, walang makakabali. Pag ang Panginoon ang nagsasalita, walang makakahadlang. Gagawin niya yan. Tanggapin mo talaga yan, 100%. Kaya itong mga blessings na naangkin natin, remember God. To give thanks to Him in honor and praise, because that is a indication of His promises. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon, kung baliktarin niya ni Satanas, sipain mo si Taning, tadyakan mo yan. Praise the Lord. Oy, Satanas, paalis ka dito. Puno kami ng kapurihan sa aming Diyos na aming pinaglilingkuran dito at pagpapasalamat. Do not turn this into a negative impact sa buhay namin. Hindi namin ninakaw ito. Hindi namin ito natanggap by corruption kung kinaukaw kami. This is naturally blessing of God. Ganon sa buhay natin. Praise the Lord. Pasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin siya. Wala tayong ibang ituro. Wala tayong ibang gawing dahilan bakit nangyayari yung mga blessings sa buhay natin. Because we believe Him. We obey Him. In time of temptation, pinakita natin sa Kanya that we keep His commandments. Panahon ng mga trials, we never murmured. We never complained. We give honor and praise to God. In terms sa pinapagawa niya sa atin, ginagawa natin by the grace of God. So, this is it. Hindi lang ito. Pagdating pa ng panahon, kita natin, pag wala na tayo matapos ng mundo, this is not the end of all, but this is just the beginning. Ang privilege na maangkin natin. Basa pa, Psalms 21, 1 hanggang 2. Praise the Lord. The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. Yes. Ang hari, maliligaya sa iyong kalakasan at sa iyong kaligtasan. Gaano kalaki ang kanyang paggagalak. Binigay mo ang mithi ng kanyang puso at hindi mo pinipigilan anuman ang kanyang request sa kanyang labi. Binibigay mo lahat. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng mga natanggap natin, hingi natin baya yan. Gipray baya natin yan. At hindi baya pinigilan ng Diyos. Binigay talaga ng Panginoong Diyos. Sabi ni Brad Eugene, Pastor, prayan mo ako. Gusto ko magkaroon ng
sasakyan na gamit ko sa pamumuhay. O hindi basta-basta yung binigay ng sasakyan yung naprehan ko doon. Triton. Kung dito pa yan sa Pilipinas, Strada. Latest. Tapos yung Triton na yan, na latest na yan, binigay talaga. Nahipo niya, na-drive niya, naggamit niya, nasakay niya yung pamilya, naggamit niya sa kanyang pamumuhay, nagamit niya sa misyon. Pag nandoon kami ni Pastor Tam, kung sino magpunta doon, sila yung naghahatid sa amin. Actual yan. So itong lahat ng mga bagay na ito, we ask. And He will never withhold it. Hindi niya pipigilan. Ibibigay niya. Praise the Lord. Tapos pa-increase pa yan. Increasing by the grace of God. Kaya nga, the law of salvation is going higher and higher. The law of sin and death is going downward and downward until you settle down in hell. The law of salvation and life going upward until you settle up into the kingdom of heaven. Ang sarap. Ang ganda. Yes. We have the reason to rejoice. We have the reason to be glad in the Lord. Kaya gagawin niya talaga yan. Bakit? Basahin natin Psalms 145 verse 19. Praise the Lord. He will fulfill the desire of them that fear Him. He always will hear their cry and will save them. Yan. Ipopulfill niya talaga yung desire ng mga mitakot sa Kanya, mga righteous people, at papakinggan niya ang kanilang mga iyak at liligtasin sila sa anumang atake ng kaaway ng mga anak niya. God can bless and can defend from any takers. No? May gustong kukuha, He can defend. Kaya niya tayong dipinsahan. Praise the Lord. See, napakasarap talagang. Kaya delight in the Lord. Diyan tayo mananiwala, diyan tayo magpakasaya. Basa pa, John 15 verse 7. Praise the Lord. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Yan. Walang sinabi dito na limitation, walang sinabi dito gaano kalaki, walang sinabi dito ilang beses ka maghingi sa Kanya. Wala. Unlimited yan. Ang kondisyon, mag-abide ka lang sa akin. Utos. Huwag ka nang umalis dyan. Huwag ka nang mag-alinlangan dyan. Siya na yung daan ng magiging blessedness mo. Fix mo na yung puso mo. My heart is fixed, kumbaga pa. I have inclined my heart to keep your statutes always, even unto the end. Committed ka na dyan sa Panginoong Diyos. Alam mo, may na-met akong may problema sa Pangawan. Gusto na maghikog. Gusto na magpakamatay. Nakalagay na yung pangbitin niya, nandoon na sa kahuyan. Kulang na lang mag-akyat, tapos itali, tapos magtalon. Wala na, bitin na. Buti na lang nakita ng mga pamilya doon ng mga membro natin. Na-rescue nila. Kausap ko kahapon. Buntis na. Nasakit sa kanya na nabuntisan siya ng isang lalaki at pinangako ang pakasalan. Dinala na siya sa parents, sa harap ng parents, pinangakuan pakasalan. Yung pamalaye ba? After a month, sa trabahoan ng kanyang husband, meron doong nag-OGT na babae. Pansin niya na laging magkatabi, laging nagsishare ng cellphone, pag maglaro ng ML, kalaro niya yung babae. Nag-away sila. Duda sila. Nagkagubot na dito ang ilahang silingan, kay grabe gyud ang ilahang away. Murag yung iring o iro. Hanggang dumating ang panahon, ang mga trabahante na ang nagsumbong.
Kita na mo na sila nagkuyog, gipaangkas na sa motor na iya, sa motor niya ng babayhana. Kabalo man mi nga ikaw man tong iyang kaslunon, lahi naman ang kasabay. Nakita na mo na dito sa kapatagan, nag-uban-uban na silang duha. Confirm. Tapos yung amo nila, gisuspended yung babae. Pero yung lalaki, hindi niya sinuspended ang babae na yun. Hanggang nag-decide na ang lalaki, iwanan na niya yung nabuntisan niya. Ang sakit. Anong sabi ko sa kanya? Si Jesus Christ lang ang pag-asa mo. Huwag ka nang umalis kay Lord Jesus Christ. Ikas mo lahat ang burden mo kay Lord Jesus and He can, nagamit yung message dito, and He can take care of you. Ituloy mo yung iyong paglilingkod kay Jesus Christ. Dito ka na makakita ng kinabukasan. Kung may pagsubok man ngayon nangyari sa buhay mo, huwag mong isipin yan. Pray mo lang siya kay Jesus. Kung para sa iyo yan, siya yung babalik. Huwag mo siyang habul-habulin. Pero kung hindi yan para sa iyo, aalis yan ang kusa sa iyo. In a way, hindi pa naman kayo kinasal. Praise the Lord. No, meron nga nangyari dito, kaibigan ko, anak niya, galing sa New Zealand. Nag-propose na magkasal na. Punta na ng pari for counseling, punta na ng venue, binayaran ng 80,000, binayaran na yung simbahan sa kanilang, saan sila magpakasal, 8,000. Bumili na ng mga baboy. Bukas na ang kasal. Alam ni Brad Eugene yan, ni Brad Lloyd, na yung mga trabahante dito, imbitado, nag-absent, di ba? Tapos sabi nila, bukas 4 kami mag-absent kasi punta na kami sa kasal doon sa Duali. Kinabukasan bumalik, kaya hindi natuloy ang kasal. Tapos mismo yung parents ng lalaki nagsabi sa akin, Pastor, back out ang akong anak ng lalaki. Back out. Bahalag nakagastos siya 150,000 tanan-tanan. Anyway, ang pira makita paman. Kaysa pakaslan niya ang babae, dili honest. Mukhang pira. Magbigay siya ng budget para babili ng baboy. Sabihin doon sa binilhan ng baboy, Sir, kana na lang baktin akong paliton kay kulang among budget. Pinigyan ng 20,000, magbili ng malaking baboy. Bibili ng baktin kay kulang daw ng budget. Ano naisip ngayon ng lalaki? Kasinungaling mo ba? Tapayaan mo yung kasal natin. Dami tayong bisita, baktin ang bilhin mo. Ma, back out ko ani ma. Kaya kung magpakasla na ako ni dalon na ako na sa New Zealand, inaani yung kinaiya, ilabay ko ni sa bintana ma. Anak, ayon tao na himo paulia lang. Ugma na ang kasal. Back out. Hindi talaga natuloy ang kasal. Praise the Lord. Ganon din ang Diyos. May kasal ba tayo sa Panginoon? Meron. Marriage of the Lamb. Kailangan, huwag tayong magpakita ng dishonesty sa ating papakasalan. Ma-discourage yan sa atin. Yung cloth of white, clean, linen na suot natin sa pangkasal, righteousness yan. Kailangan talaga suot natin lagi yan para hindi ma-discourage ang ating Panginoon. Iba pa naman magpakasal ang Diyos sa atin. Forever na tayong dadalhin niya sa kanyang kaharian. Praise the Lord. Ganon bakit sabi mo, Pastor, in resurrection wala ng marriage? It is just like that ang kaligtasan. Papakasalan ka ng Diyos. Tatanggapin ka niya sa kanyang kaharian. Walang hanggan. O kaya, sabi ni Jesus, if you abide in me, tumatili kang tapat sa akin, manatili kang mapag-ibig sa akin, manatili kang mag-keep ng aking commandments, hindi kita hihiwalayan. Hindi ko ikakancel yung kaharian ng Diyos. Hindi ko ikakancel yung mga pangako ko sa matatamo nyo sa buhay sa sanglibutang ito. Hindi. O, di ba? Totoo talaga yan. Gagawin talaga ng Diyos yan. Humingi kayo sa akin kahit ano, kahit kailan, kahit kaano pa yan kahirap para sa inyo. Mangyayari yan sa buhay ninyo. Yan
ang pag-delight natin sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Last, di ba? Second to the last verse, basa John 15:16. Praise the Lord. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Yan. Nung una, wala pa tayo kay Lord Jesus Christ. Hindi kasali si Jesus sa plano natin. Hindi kasali si Jesus sa pamumuhay natin. Sino ang kasama natin? Si Satanas. Marami tayong bisyo. Yung ating birthday, hindi pwede na walang red horse. Yung ating Christmas noon, hindi pwede walang tanduay. Yung pag-aaral natin doon kasama ang mga classmates, hindi pwede walang hit-hit ng marijuana para enjoy. Hindi pwede na walang mga rock music kasi pang tripping. Pag magsama ang barkada, hindi pwede walang suntukan kasi payabangan. Pag magkwentuhan, hindi pwede magpalamang. Kailangan ikaw talaga ang bida. Ayun, si Taning ang kasama natin. Pride of life, lust of the flesh. Pag lalaki ang kasamaan, hindi pwede walang kwentuhan ng mga kalaswaan, kabastusan. Pagalingan ng paramihan ng mga kwento, kung ano ng mga kalukuhan. Ganun man yan. So, noon, wala pa tayo kay Jesus. Si Taning ang kasama natin. Siya yung nasa presence natin. Ngayon, nandito na tayo kay Lord Jesus. Siya na yung kasama natin lagi. Hindi tayo mag-expect nito na tinawag tayo ng Diyos na siya na yung maging kasama natin sa buhay ngayon. You have not chosen me, sabi ng Diyos, but I have chosen you and ordained you. And you go and bring much fruit. Magrami yung maniwala sa akin, magrami yung sasamba sa akin, magrami yung makapasok sa aking kaharian. Anumang pangangailangan ninyo, pamasahin ninyo. Anumang pangailangan ninyo, itayo ninyo ng simbahan, itayo ninyo ng parsonage, gamitin ninyo mga vehicles para sa mission ninyo. Hingiin nyo yan lahat sa akin. Bibigay ko yan. Ask anything. And I will hear it. Ganun. Masarap na yung buhay natin ngayon. Ang Diyos na ang kapiling natin sa ating conversation. Amen? Praise the Lord. Last verse. 1 John 5:14 hanggang 15. Praise the Lord. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Yan. Be careful tayo maghingi sa prayer. Kailangan center of His will. No? Nasa sentro ng kanyang kalooban. Huwag kang magsabi, Lord, bigyan mo na ako ng negosyo, malakas na negosyo ito, magbenta ako ng tanduay. Oh Lord, malakas ito na establishment, magtayo ako ng outlet ng loto. Oh Lord, bigyan mo naman ako ng negosyo. Maraming naglalaro nito, yung billiard. Kasi maraming nagpupustahan dyan. O bigyan mo ako ng kapital, magtayo ako ng sabungan. Ingat tayo. Pag mag-ask tayo, must be in the center of His will. Will niya maligtas ang tao. Huwag ka nang lumabas dyan. Kailangan lahat matuwid righteousness. Naka-inline sa kanyang kabanalan ang hingiin natin sa kanya. Pakinggan tayo ng Diyos. Bakit? Ay, itong mga anak ko, kasama ko ito sa mission sa mundo, naligtasin ko mundo. Sumusuporta sila sa objective ko, sumusuporta sila sa mission ko nung ako'y bumaba sa lupa. Dahil ako naman may-ari sa lahat, hingiin nyo na anong gusto nyo, ibibigay ko lahat yan, basta nasa sentro kayo ng kalooban ko. Unlimited. Yung supply ng Diyos. Praise the Lord. Napakasarap po. Kahit maiksi lang yung buhay natin, pero napakatamis maglingkod sa Diyos. And if we know that He hear us,
Kung alam natin na kinapakinggan tayo, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Anong petition? That is sometimes written, form of a letter, doon mo sinulat yung mga request mo. That is the petition, tapos signed by many people. Petition, request, demand. So, meron ka bang petition? Meron ka bang demand? Ginagawa, center of His will. Meron, dapat. Praise the Lord. Hindi pwede wala. Hindi kayo wala kang paki. Parang wala ka nakikitang urgency. Parang wala ka nakikitang necessity para sa center of His will. Hindi. Kita natin yan. Alam natin yan. Dahil sa kanyang guidance sa Word of God. Kaya, delight yourself in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Masarap maglingkod sa Panginoong Diyos. Tingnan mo yung gobyerno. Bakit daming tumatakbo? Papatayan pa? Magpapatayan pa. Ang dami ng casualties. May 12 pa ang eleksyon. Ang dami ng pinapatay sa campaign period. Si candidate ganito, nagkakampanya, benaril, patay. Yung nagkandidato, bago lang sa may tago, kandidato for board member sa province ng Davao del Norte, benaril, mabuti hindi namatay. Nasa hospital pa. Bakit? Ano meron dyan sa gobyerno? Ang nasa gobyerno, may pundo, kasi may tax, may project. So meron diyang privilege pag makapasok ka sa gobyerno. May privilege. Kaso ang ginagawa lang ng mga tao, masasama, kinukorrupt nila, imbes na para i-serve sa mga tao. Wala, kinukorrupt, nasisilaw sa pera. Gusto bigla yaman. Hindi na lang maghintay. Tingnan mo. Anong nangyari? Ganyan. Ngayon, ang pinakamalaking establishment sa universe ang Diyos. May project ang Diyos sa mundo. Magligtas siya ng lahat ng mga tao kung maaari lang ligtasin niya. May budget ang Diyos. Kaya nga yung preaching ni Pastor, to serve God, the King of Kings, is the highest profession. Kaya kayo, yung paglilingkod nyo kay Jesus, kung saan kayo nilagay, huwag nyo sabihin, hindi kayo pastor, hindi kayo naglilingkod. No. Ang body of Christ, hindi lahat pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung katawan natin, hindi lahat ulo, hindi lahat bibig. Nilagay kayo sa kamay para magtulong. Praise the Lord. You serve the King of Kings. The highest profession yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Oo. Lahat tayo, part of the body of Christ. Pag may appointed time na i-elevate yung paglilingkod mo sa Diyos, nung una, paa ka lang. Tapos naging tuhod ka, naging baywang ka, naging kamay ka, maya-maya, ilagay ka na sa upper part, bibig ka na. Magsalita ka na ng Word of God. Tapos yung mga nabakante, ipipill up man yan ng Diyos. Ganun. Praise the Lord. Praise the Lord. So, tayong lahat, delight yourself in the Lord and He will give the desires of our heart. Makaka-avail tayo ng great privilege sa pinanser natin sa langit dahil hindi tayo nawawala sa center of His will. Hindi niya tayo bibiguin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.